mga kapitid! Welcome sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. Ngayong buwan ng Hunyo ay pagdiriwang natin ang buhay ng ating mga dakilang ama. Happy Father's Day sa lahat ng mga daddies at soon-to-be daddies out there. At sa buwan na ito, tampok natin ang father figures. Today, we will talk about navigating life as a dad and a pastor. Paano nga ba balansihin ang pagiging asawa, ama, at ministry all at the same time? Pag-uusapan natin yan sa ating episode today with our very own Pastor Mike Turla from Shield of Victory, Manila. Pwede po kayong bumati sa ating mga guest, Pas? Yan. Sige, salamat sa mga nanonood at nakikinig ngayon. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon at maging blessing kami sa inyo. Yan. Ako, it's an honor for us, Tay, na kayo po ay aming ma-invite dito sa Podchrist. Grabe. Sa mga hindi nakakaalam, si Pastor Mike ang ating pastor simula nung tayo ay bata hanggang sa nagdalaga, hanggang sa nag-college. Nakita ni Pastor Mike yung pagtanda ko. Ayan. Pagtanda. Hindi tayo lumaki, no? Yung pagtanda natin. So, ever since nakita ni Pastor Mike yung pagtanda natin, noong time na napadpad ako sa House of the Lord, lay preacher pa lang po kayo noon. Tapos, ang hindi ko malilimutang aral na tinuro ni Pastor Mike ay yung follow Him, know Him, love Him, serve Him. Those are the 4 basic steps to Christianity. Follow Him, know Him, love Him, serve Him. At hanggang ngayon na matanda ako, naaalala ko talaga yun. No? So, napaka-essential ng buhay ni Pastor Mike sa buhay na meron kami ngayon ng pastor ng asawa ko. No? Kaya kami ay masaya na may imbitahan po kayo dito sa Podchrist, Pastor Mike. Masaya din ako. Medyo kinakabahan ako kasi si Pastor Mike ay galing sa broadcasting. Ayan. So, ayan, nape-pressure ako. Pero ito na, let's talk about being a pastor and being a dad, Pastor Mike. Paano nyo po nina-navigate yung buhay na dalawa yung role na ginagampanan nyo? Pero bago yan, simulan natin sa umpisa. Paano nyo po nalaman na yung pagkatawag nyo ay pagpapastor? Kasi bago yung pastor, di ba, may work talaga kayo, Pas. Sa broadcasting nga. So, paano nyo na-discover na ito talaga yung calling ko? Kailan nyo nayakap na pastor ako? Hindi kasi nung bata pa lang ako, meron nang nagpa-prophesy sa akin na magiging pastor ako, bata pa lang. Pero ini-ignore ko yun. Basta tuloy lang ako, no, sa Panginoon. Tuloy lang akong, ang ano ko kasi, ang goal ko mapadama ko yung pagmamahal ko sa Diyos. Yan talaga yung ano ko. Hindi ko kinakahiya si Lord na sabihin ko mahal ko ang Panginoon. Lagi kong ano yun. Lahat ng ginagawa ko, sa pag-serve ko, mahal ko ang Panginoon. At yung assurance ng buhay ko, dahil mahal ako ng Panginoon. Hindi ako nagda-doubt doon. Kaya lumakad ako, no? Na-enjoy ko yung relationship namin doon. And then, dumating sa point na, syempre, lahat ng ministry, ultimo janitor sa church. Ginampanan ko yan. Chairman of the board, tagalinis ng upuan. Taga-ayos. Nung unang panahon kasi, may mga hymnaryo pa yan. Hymnals, lalagay ko yan sa upuan. Tapos sa mga upuan nun, kahoy, bubuhatin ko pa yun, lilinisin. Yes. Diyan ako nagsimula. No? Tapos tagabili ng bulaklak. Pati bulaklak, pupunta akong Dangwa, kung saan man, para bumili lang ng bulaklak. Yun yung ministry ko na inumpisahan ko. Tapos dun sa bata, naging choir ako, naging presidente ako ng bata, naging youth ako, naging presidente ako ng kabataan. So talagang daming ministry na kung saan gusto ni Lord na mailagay ako at gamitin, doon lahat nagsimula Kumbaga naikutan nyo po lahat ng ministry. Naikutan ko. Kasi naging deacons. Tapos ano po yung pinakaunang ministry, Pas? Pinakaunang ministry nyo na natatandaan nyo? Ministry? Yung presidente ng bata. May presidente pa may organization nun No? Ako yung leader nila ng bata. Talagang so ever since talaga leader na talaga, doon talaga nakatatak. Yung bang sabi ko, upo tayo, circle tayo. Ayan,
magkikwento si teacher. O, doon pa lang, simula pa lang. Ano na, kulang tayo, makinig tayo. Tapos syempre, yung memory verse, yan. Nilalaban ako sa mga memory verse nun sa mga iba-ibang churches. Doon ang So nagsimula ever ba? since pa pala talaga, Pas, na talagang simula bata hanggang sa tumanda, talagang sumusunod talaga kayo sa Lord. Kasi syempre, di ba, may mga testimony na loko-loko sila dati. Tapos, bigla silang nakakilala sa Lord, nagbago yung buhay nila. Tayo kasi, yung kwento natin na simula bata hanggang pagtanda, Christian, ganito, ganyan, parang stable talaga. Never na lumiko or nag-backslide or what. So, may mga iba nagsasabi ng boring naman ang testimony mo, walang turning point, walang ano. Kahit ano ako sinabi ko kay Lord yun. Yeah, oo. Sabi ko, Lord, bakit wala akong ganun? Oh. Diba? Parang, alam mo, ang binigay sa akin ni Lord, yung 100 tupa. Sabing ganyan ni Lord sa akin. Alam mo, dapat maging masaya ka. Yan yung, nung na-devotion ko yun, yun yung sinabi niya, maging masaya ka. Kasi nandun ka sa 99 na pinagkakatiwalaan ko. Hindi ikaw yung nawawala. Tapos hindi na kita inaalala. So, ibig sabihin, may tiwala ako sa'yo. Kaya doon nung una sabi ko, wala akong testimony na may bibigay na ito yung buhay ko, wasak, sira. Yes. Diba? Tapos hanggang sa may transformation na nangyari. Sabi ko, naiinggit ako. Lalo na nakakilala ko sila Pastor Darrell. Sabi ko, ano ba? Ano mga nangyari dito sa mga to? Tapos ako walang ganon. Tapos straightforward. Sabi ko, hindi Ano yung na-appreciate ko doon? Katulad nung sa Alibughang Anak. Di ba? Yung sinabi, kasama kita eh. Hindi ka nawala. Kumbaga yung blessing ko nasa iyo. Oh. Tama. Hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat magselos. Kasi, nandito ka sa poder ko eh. So para sa akin, blessing yun. Na hindi ako nawalay sa'yo, hindi ka nawalay sa akin. Kaya, wala kang dapat alalahanin. So, kaya doon na ako, kaya sabi ko, gusto ko na yung lahat ng tao manatili sa Panginoon. Kasi yun yung nangyari sa akin. At saka hindi mo kinakailangang ma-experience yung mga pangit at messy na pagkakataon na yun sa buhay ng ibang tao. Kasi natuto ka na mula sa pagkakamali nila. Diba yun yung maganda doon, Pasin? Hindi mo na kinakailangang magkamali at madapa una ang muka para malamang masakit yung bagay na yun. Observer kasi ako. Tama. Pagdating sa mga ganun, lalo na sa mga nangyayari. Pero never ako nang husga. Kasi hindi ko talaga sila ginajudge. Kasi sabi ko nga, pare-pareho lang tayong makasalanan. Correct. Ang kaibahan lang, lumalapit lang ako sa Panginoon. Nagpapabago, humingi ng tulong. Pero pare-pareho lang tayo. Kaya ang desire ko, lagi, lapit kayo sa Panginoon. Kasi yun na nagpabago sa akin. No? Huwag kang hihiwalay. Kasi yun yung tinuro sa akin ni Lord eh. Nandiyan ka sa 99 na tupa eh. So wag mo nang kainggita kasi minsan magseselos ka, bakit yun? Bakit siya hinahanap? Bakit si Jesus lagi niyang hinahanap yung mga pasaway na yun? Dapat yun, pabayaan na, di ba? Correct, oo. Pero hindi eh. Ano yun? Sabi nga dapat kapareho kita ng puso eh. Dapat masaya ka dahil inaabot tapos ikaw may tiwala ako sa iyo. Yung ang laki ng impact sa akin. Dati parang nagtampo-tampo pa ako, di ba? Ganun. Kailangan ko pa bang magpakasama para bigyan ako ng halaga, pansin? Parang pakiramdam ko ganun eh. Pero nung pinarealize sa akin ni Lord, mahalaga ka sa akin. At hindi kita problema. Masaya ako. Yeah, yun yung ikaw yung konsuelo ng tatay mo. Di ba? Di ka pasaway. Maganda yung gano'n, no? Na yun dapat yung makita ng mga kapatid natin na hindi mo kinakailangan pagdaanan yung mga pinagdaanan ng ibang tao para matutunan mo ang isang bagay. No? So, eto na, Pas, let's dig in dito sa ating talakayan. Ano ba ang role na ginagampanan ng pastor sa isang church? And how to be a dad and a pastor at the same time? Ayan. Sa akin, yung katulad nung sa Panginoong Jesus, yung ibalik ang tao, yung relasyon sa Diyos at ng tao, na siyang pinakamahalaga. Leading the people to Christ talaga. Oo. Kasi kahit yung transformation, yung pagbabago, kahit nadalin mo ng dalin sa Panginoon yan, hindi yan magbabago. Only Christ
Kasi si Christ lang yung Savior. Si Christ yung transformation. Siya yung magpapabago ng buhay mo. Kaya dapat ilapit mo, kung talagang gusto mong magbago, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon na may kapangyarihang baguhin ka. Kasi maraming pagkakataon na pinipilit nating magbago, pero hindi talaga eh. Diba sabi sa 1 John 1:9, diba? Ang sabi doon, no, kung ipapahayag mo, no, kung aaminin mo yung kasalanan, no, ikaw ay patatawarin at lilinisin, no? Dahil siya'y matapat at saka siya ay matuwid. So ibig sabihin, pagka ibinubukas mo yung buhay mo sa Panginoon, hinihingi mo ng saklolo, nagiging bukas ka at nagiging totoo ka kay Lord. Doon mo makikita na babaguhin ka. Kasi totoo ka sa sarili mo. Totoo ka sa Panginoon. Totoo ka na kailangan mo siya. Kaya nga nung tumanggap tayo sa Panginoon, ano yung unang binanggit? Kailangan kita. Sana hindi nawawala yun sa buhay natin. Na kailanganin mo ang Panginoon every day in your life. Yun talaga yung para sa akin. Dependence sa Panginoon, no? Kasi may pride kasi tayo eh. Yun yung lahat ng pagkilos ng Panginoon ay nasa pagpapasakot at pagsunod. So hindi siya kikilos pag hindi ka sumusunod. Pag hindi ka nagpapasakot. Kahit kanino naman eh. Pagka may coach ka, kailangan sumunod ka pa rin. So lahat, pag may mentor ka, kailangan sumunod ka. Correct. Kasi sila yung ginagamit ng Lord para sa'yo. Inilagay sila ng Lord sa'yo para gabayan ka at yung future mo eh talagang ma-secured. Kasi si Lord yung may hawak ng future Pero mo. ito yung isa sa mga hinami-misinterpret ng ibang mga churchgoer eh, na feeling nila, ano ba naman tong pastor natin, nakakasakal, kinokontrol yung buhay ko, bakit bawal magjowa? Porket estudyante pa lang ako, bawal magjowa. Bakit ang daming bawal? Bakit bawal uminom? Bakit bawal ganito? Ang controlling naman dun sa church na yan, ayoko na nga magsimba. Pag may mga ganon, paano po natin dinidil yun? Kasi never ako nasayaran ng bisyo. Hindi ako nakapag-bisyo. Hindi ko nasayaran yun. Isa sa mga dahilan, kasi whatever I do it for the glory of God. Sabi ko, umuumpok ako sa inuman. Pero ang hawak ko. Nakikipag-fellowship ako sa kanila, nakikipagkwentuhan, nagbibideo okay kami. Pero makikita nila, sabi ko nga, isa sa mga, hindi porket naging Kristiyano ka, ay malayo ka sa tao. Kasi paano mo nga naman sila mawiwin? Parang si Paul. Oo. Makikisalamuha ka, sabi nga, pwedeng makisama, huwag makisama. How about yung challenges sa pagiging ama sa loob ng tahanan? Ayan ang medyo mabigat, lalong-lalo na nung nagsisimula ka. Oo. Kasi sa umaga, alaga-alaga ka. Pag dumating na yung mag-aalaga, dahil pumapasok no? Yung nagtagapag-alaga namin, si Myra yun na nung baby yung mga anak ko So, ginawa namin para makatulong kami sa kanya, pinag-aaral namin siya. So, yun na lang yung pinaka-ano niya para habang nag-aalaga siya sa mga anak namin. So, hihintayin ko siyang dumating galing school. So, ako mag-aalaga mula umaga hanggang 2:00. Tapos, tsaka naman ako aalis pagka 2:00 na. Hanggang gabi na ako nun. Nag-ministry na ako. Ministry time na. No? So, ganon, no? Ganon kahirap. Tapos, tsaka nung nag-aaral din kasi ako, may baby na ako. Nag-work ako sa broadcasting, nag-aaral ako. Tapos, pagdating ng gabi, nag-aalaga ng baby. So, nakakahirap yun. Dumating nga naawa sa akin si Pastora Nemian. Natutulog ako, hawak ko yung baby ko kasi pagod Pero lahat yun nalampasan. Kasi sa biyaya ng Panginoon. Biro mo, uwi ka, wala kang pera. Biro mo, dala-dala mo. Kumbaga, ang hirap nun. Naglalakad ka na lang kasi wala ka ng pamasahe. Dala mo yung Wilkins, diaper, gatas. Biro mo, lalakad ka ng ganyan para lang may uwi mo. Ganon kahirap. Tapos, syempre, nung panahon na yon, talagang hindi talaga kaya ng allowance dahil hindi pa kaya din ng simbahan. So, napakahirap stretch lahat.
Tapos kailangan namin mag-double time. Si Pastora kailangan magtrabaho para meron kaming masustain pa rin kahit pa. So, ganun siya kahirap. Ano talaga, no? Multitasking. Kung pwedeng hatiin mo yung katawan mo, parang kulang yung 24 hours, no? Di ba, Tay? Pero yun yung masarap ipahinga eh. Yung alam mong productive at meron kang nagawa. Yung ang sarap itulog, ang sarap ihiga kasi alam mo, job well done. Di ba? Yun kasi yung ano, yung masarap. Dapat kasi sa akin meron kasi akong yung devotion time ko, tapos yung umaga pa lang, pinagkakatiwala ako na kay Lord yung araw, pati pinagpapasalamat ko na yung pwedeng mangyari. Pagsubok man yan, problema, pinagpapasalamat ko na yan. Pagdating naman ng gabi, ni-evaluate ko kung ano yung mga nangyari. Tapos doon ako nagpapasalamat sa Panginoon. Yeah. So pagka na-evaluate ko yun, tapos sabi ko, Lord, thank you. Tapos ko, kaya sarap matulog. Kaya totoo yung sinasabi, di ba? Meditate my word day and night. Dili-diliin mo ito araw at gabi nang matupad mo ang lahat ng nakasulat dito. 'Di ba? At sa gayon ay sasagana habang iyong buhay dito sa lupa. Amen. 'Di ba? No, so eto na, Tay. Dumako na tayo sa hot and serious questions. Was there ever a time na na-burn out si Pastor Mike? Yan. Hindi siguro. Hindi ako na-burn out. Malungkot, nasaktan, pero hindi na-burn out. Kasi malinaw naman sa salita ng Diyos na mga sumusunod kay Kristo, daranas talaga ng pag-uusig, ng paghihirap. Tapos yung pinakamahalaga, sabi, hindi nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, pinaghihirapan mo. Talagang maghihirap ka. No? At yun yung na-appreciate ni Lord. Yung mga sacrifices mo. Kasama yun sa paglilingkod kung si Jesus nag-sacrifice wala sa katiting yung pwedeng mangyari sa akin. Kasi Jesus nga mismo dumaan sa persecution talagang, how much more tayo? Totoo. Hindi mo na dapat pinagtataka yun. Talagang daranas ka. Pero isa lang din yung magiging lakas mo. Yung kapit mo sa Panginoon. Pero ano yung pinakamabigat na challenge na pinagdaanan niyo, Tay, as a pastor and as a dad? Ayan. Yung hirap ang pamilya ko. Yung ako, wala akong natatanggap na allowance. Lalo na nag-pioneer kasi ako. Isa yan sa medyo napakabigat. No? Kasi, ama ako ng tahanan, hindi ko ma-provide yung pangangailangan ng pamilya. Yun yung pinakamahirap. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko, may promise ka sa akin. So, kaya medyo, nagpapasalamat ako kay Pastora Nemia kasi si Pastora Nemia, inassure ako. Kasi nahihiya ako sa kanya, siya yung nagpo-provide ng pangangailangan. May work kasi siya So, syempre ako, wala hiyang-hiya ako. Wala akong maya. Samantalang dati ako provider. So, nung nag-pioneer ako, wala talaga akong income. Tapos, yung mga pangangailangan ng mga anak ko, di ko ma-provide. So, sa lalaki, bilang ama ng tahanan, napakabigat mo. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kinausap ako ng asawa ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At sabi niya, malalampasan natin ito. Kaya talagang tinaguyod namin yun. Hanggang ngayon, medyo may struggle kami kasi si Pastor Nemia, inaabonohan niya minsan yung rent ng simbahan. Kasi, kumbaga mga ganon, yung pambayad ng kuryente, pambayad ng ilaw, kami rin, nagre-rent, tuition fee pa ng mga anak. Napakabigat. Kaya nga nag-part-time job ako Kasi, minsan, pag binibigay ko lahat yung kung ano man income ko, love gift, kung ano man, lahat yung binibigay ko. Tapos minsan, sinabi sa akin ni Pastora, nakakahiya din sa'yo. Lahat binibigay mo, wala kang tinitira. Sabi ko sa kanya, kulang pa yan Kung tutuusin, ako dapat ang nagpo-provide Sabi ko sa kanya. Sabi ko, wag kang mag-guilt. Kasi kung tutuusin, ako dapat yan. Pero nagpapasalamat ako sa'yo. Kaya kung ano man ang meron ako, ano man ang dumating sa akin, bibigay ko sa'yo lahat. Kasi alam ko yung suffering na
dinaranas mo. Yeah. Kaya sabi ko, laban lang. Kaya sabi ko, gagawa ako ng paraan, lalo na kuleyo na yung anak ko. So, nag-family driver ako to provide yung pangangailangan ng pamilya ko. Tapos, pagdating ko sa pagkatapos ko mag-drive, nag-ministry ako hanggang alas 11 ng gabi. Araw-araw yun. No? Tapos, para kasi, ang isa sa sinabi ni Pastora sa akin na nag-strike. Sabi niya, hindi ka naman tamad. Masipag ka. Hindi pa nga lang dumarating yung breakthrough sa buhay mo. Pero ang isa rin sa sinasabi ko, alam ni Lord yung pinagdaraanan ko. At alam ko may gagawin siya. Pero meron ba dumating na time sa buhay ninyo na nag-regret kayo na dapat hindi na ako umalis sa House of the Lord eh? Kasi diba, sa House of the Lord, nung time na yon, growing tayo eh. Growing yung mga leaders, kayo yung senior pastor namin, tapos kami nila Pastor Romer, kami yung mga leaders nyo, growing ang church, at the same time, pati yung finances natin, growing din sa church. So, yung love gift ng pastor, nabibigay. Ngayon, dahil pioneering, may struggle when it comes to finances. Tapos, syempre, nag-uumpisa na naman po kayong mag-build up ng mga leaders, disciples, and so, was there ever a time na nasabi nyo na, tama ba itong naging decision ko, Lord? Na nag-pioneer ako ng church? May ganun ba? Hindi. Wala eh. Kasi before ako humakbang, sinigurado ko na muna kay Lord. So, yun talaga yun. Kasi yung sasabihin ni Lord, dun ako eh. Hindi sa sitwasyon ako nakatingin. Kung saan ako sasamahan ng Lord at kung saan niya ako kailangan padaanin at utusan, dun ako. Kasi alam ko, siya yung Diyos ng pagpapala. Yeah. So, may mga, sabi ko nga, sa simula lang naman mahirap. Pero kapag talagang nagtuloy-tuloy na at lumago na, madali na yan. Kasi parang nung nangyari sa House of the Lord, hindi naman, nung unang nagsimula ako doon, talagang hirap din. Totoo. Ang hirap din eh. Pero, nagsimula ako, allowance ko lang, 2,000. Tapos may naawa na galing ibang bansa, dinagdagan ng 2,000. Full time yun ha. Tapos meron na naman naawa, nagdagdag. Tapos habang taon-taon, habang nag-grow siya, yung mga council, dinadagdagan nila ng 1,000, ng mga ganyan. Hanggang sa yung naibigay na nila yung nararapat sa isang pastor. Kaya sabi ko, hindi mo kailangang hilingin yun eh. The more, darating din yung time na yun eh. Na step by step. Kaya nilulook forward ko rin na kung ano man ang nangyari sa House of the Lord, mangyayari din sa Shield of Victory. Amen. Kasi, isa lang din naman yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Siya rin naman. At siya naman ang sinunod ko. Kaya siya yung boss ko. Bahala siya kung ano yung gusto niya sa akin. Yeah. Nagtitiwala lang ako. Dahil pag yun, bumira na si Lord. Dire-diretso na yan. Dire-diretso na yun. Kaya, trabaho lang. Yeah. Accomplish lang. Yung Pero, malungkot. Kasi alam nyo, ang pinakamasakit nun, in-encourage ko lahat ng leaders, di ko alam na aalisin ako ni Lord. Sama-sama tayo. Lumaban, taguyod Tapos umalis ka. Tapos bigla akong pinaalis. Oo. Nga si Pastor Romer nga, gusto sumama sa akin nun eh. Sabi ko, bro, wag. Diba? Halos mga leader gusto sumama. Sabi ko, ako lang aalis. Kaya medyo mabigat kasi napamahal sa akin. Pero mo, kung paano ka mag-build ng disciple, hindi madali. Totoo. Daming years na pinagdaanan. Dami ring ups and down. Daming mga pangyayari sa buhay. Pero, tiwala lang talaga sa Panginoon. Gawin mo lang. Kasi para sa akin, lahat ng mga nangyayari, lahat ng mangyayari, pipigilan ka lang para sumunod sa Diyos. Totoo yan. Yun lang yun. Pipigilan kang sumunod sa Diyos. Kaya para sa akin, anumang situation,
Yun lang yun. Mm. Yung hindi ka makapaglingkod, ma-burnout ka, tumigil ka, umayaw ka, papahirapan ka hanggang sa umayaw ka. Mm. Pero sa akin, kinagalit ko siya. Yung kaaway. Kapag ka pinipigilan mo ako, lalo ako nang gigigil. Kasi hindi ko papayagan. Mm. Kasi sabi ko, the more na pinahirapan ako, the more na lumalaban ako. Kasi alam ko, darating yung time, i-reward din ako ni Lord. Sa mga anak naman, Pastor, may pressure ba sa mga anak, kay Ethan, kay Eman, may pressure ba sa kanila knowing na pastors yung mga magulang nila? Oo, may pressure talaga. No? Pero yun nga, sa akin pa lang may pressure na sila eh. Sabi ko, anak, pagtatanggol ko kayo lahat, kayong dalawa, pagtatanggol ko kayo, basta wag kayong gaganti. Kahit na ano yan. Siguraduhin nyo, lalaban ako. Pagtatanggol ko kayo. Pero kapag gumawa kayo, sabi ko nga, kahit na ngayon eh, sabi ko sa kanila, ako pa magpapakulong sa inyo. Basta mali kayo. Sabi ko, ako pa magdadala sa inyo sa pulis. Kasi may police ministry ako eh. Sabihin ko, ako pa magdadala sa inyo sa pulis. Hindi ko kayo kukonsintihin. Pero tandaan nyo, kakampi nyo ako basta tama yung ginawa nyo. Asahan nyo. Hindi ko kayo pababayaan. Kasi syempre, ang challenging din nun, lalo-lalo na nung binabalansi ko yung, biro mo, hatid sundo yung mga anak ko, minumotor ko, si Pastora sa trabaho, grabe yung ginagawa ko, no? Oras. Tapos, talagang yun yung inaano ko. Lagi ko sinasabi sa kanila, anak, handa ko kayong suportahan, tulungan ko kayo. Basta unang-una, wag yung pababayaan yung buhay niyo sa Panginoon. Kasi ako, hindi ko kayo kayang bantayan, hindi ko kayo kayang iligtas, pero ang Panginoon kaya. Ano yung number one lesson na gusto mong iwan o ipabaon sa mga anak mo na kahit dumating yung panahon na wala na si Pastor Mike dito sa earth, yun yung matatandaan ng mga disciples mo, ng mga anak mo, at ng mga iba pang tao na nakakilala sa iyo? Yung security na kay Lord lang. Yung secured life, nasa Kanya lang talaga. Tapos, wala kang magagawa kung hiwalay ka sa Kanya. Totoo yan. Yun talaga yan. Wala. Wala, kahit na ikaw pa yung pinakamagaling. Kahit na marunong ka. Sabi ko nga, ang dami-dami magagaling eh. Pero ba't di sila ang pinili? Daming marurunong, ba't di sila? At laging kung sinasabi, ang tinitingnan ni Lord puso. Anak, pag may maayos na puso at mabuti kayong tao, wala kayong katatakutan. Kasi, yun yung magiging blessing. Hindi mo na kailangan manghingi, hindi mo kailangan magmakaawa. Basta buong puso mong ginagawa, sigurado ko sa'yo, ibe-bless ka naman. Ano ang live verse ni Pastor Mike? Siyempre, Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyong pagharian kayo. At sundin ang kanyang kalooban. At lahat ng inyong pangangailangan, ipagkakaloob sa inyo. Yung bakit. Wow. Kung bakit yung buhay ko, malinaw na kagad sa akin yan nung verse ko yun, life verse ko, bata pa lang ako. Sabi, ngunit higit sa lahat, pagsikapan. Ibig sabihin, lahat ng bagay, pinagsisikapan ko. Pero ang higit sa lahat, yung maghari si Kristo. Yung spiritual life ko, number 1 yun. Kasi sabi ko, anong saysay ko? Anong saysay ko kung hindi maghahari sa akin si Kristo? At pati malinaw din sa akin nung tumanggap ako kay Kristo, ang prayer ko, maghari ka sa akin. Dapat lahat ng ginagawa ko, maghari si Lord. Bakit ako nagde-devotion? Bakit ako malago sa faith? Bakit lahat ginagawa ko? Kasi ang purpose ko, yung kapangyarihan ng Diyos, maghari at kumilos sa akin. Kasi kung hindi kikilos yung kapangyarihan ng Diyos, wala akong saysay. Kaya yun yung number 1 na gusto ko. Tapos, yung pagsunod talaga eh. Kasi disciple ako eh. Gusto ko talaga sundin si Lord. Kasi, lagi ko nga sineshare kahit sa mga leaders. Sino ba nakakita ng himala? Alagad. Sino nakaranas? Alagad. Sino nakagawa ng himala? Alagad. Tsaka ang isa sa mga bagay na yung kagalakan ng paglilingkod. Pag yan wala sa puso ng isang tao, mababurn out ka.
Kaya hindi ako nabe-burnout eh. Masaya ako sa Panginoon. Masaya ako sa relationship ko kay Lord. At tinatanggap niya kung ano yung paglilingkod ko. Yun yung kahit yung pagpupuri, yung pag-awit, magiging makabuluhan yan pag tinanggap ni Lord yung pagsamba. Yeah. Hindi ka mapapagod. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, kapahingahan. Hindi kapaguran. Kaya pag napagod ka, ibig sabihin, Mali yung hindi mo, posisyon ng puso. hindi mo na-meet yung mag-glorify mo si Lord, maitaas mo siya. Kaya nung nagbigay ng offering si Abel, the Lord was pleased with the life of Abel. Oo. Yung life ni Abel ang naging pleasing sa Lord more than the offering itself. Yun yung pagkakaiba nila, ang dalawa ni Cain. Parehong best yun. Yes. Pero Pero- mas nalugod ang Lord kay Abel. Kasi yung buhay ni Abel ay kalugod-lugod sa pamilya. Tsaka ginawa niya yun to worship the Lord. Totoo. Offering yun to worship the Lord. Kaya niya binigay yung best niya kasi gusto kong parangalan, sambahin ang Diyos sa buhay. Kaya that will be a great reminder sa mga kapatid natin, maging sa mga co-workers natin with the Lord, na lahat ng bagay na gagawin natin, do it all for the glory of God. Kaya napakahalaga lahat the best. Naku, thank you so much, Pastor Mike, and to all our viewers for the day. Any final words, Pastor Mike, sa ating mga kapatid? Okay. Mga kapatid, mahalin niyo ang Panginoon. Yan ang pinakamahalagang utos. And everything will follow. Di mo mamamahal ang mga tao, di mo sila pagmamalasakitan, hindi mo sila pagtsatsagaan, hindi mo gagawin ang lahat kapag hindi mo mahal ang Panginoon. Kasi malinaw yung sinabi ng Panginoon. John 14:15, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking inuutos. Kaya para mapadama mo ang pagmamahal mo sa Panginoon, sundin mo siya. At yun yung gusto ko laging iparamdam sa Kanya. Mahal ko kayo, Lord. Susundin ko kayo kahit ano pa yun. Thank you so much, Pastor Mike, and sa ating mga kapatid. But before we end, allow me to share a verse for the day found in Acts 20:28, and it says, "Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseer. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood." Maraming salamat sa pagsama sa amin, mga kapatid. Till our next episode of Podcast, Kape, Kwento, Kristo. This has been your host, Sarah Lagsak Arsenio, dahil dito, si Kristo ang bida. See ya!